Magandang araw sa ating lahat. Gusto kong magbigay ng opinion patungkol ito sa Police Corporal Suwan at saka kay Secretary, nakalimutan ko ang apelyido, no? Isang sekretary ng Napolcom. Ang babasehan ko dito, yung nakita kong video at saka yung analysis bilang isang pinuno, naging pinuno, kasi hindi natin nagbibigay tayo ng opinion na hindi natin alam ang background. So doon tayo magbibigay ng opinion sa nakikita natin, narinig natin, nabasa natin. Doon tayo magbibigay ng opinion. Pero kung one side lang ang narinig ninyo, then magbibigay kayo ng overall conclusion, parang mali. So, magbibigay ako ng opinion para magkaroon ng idea ang taong bayan. Magkaroon ng idea ang taong bayan kung bakit nagkaganito o bakit nag-away ang isang corporal at saka isang officer. Dito muna tayo magsimula sa video, So kung ang nakita mo sa video ay matindi ang ginawa ng pulis. Matindi ang ginawa ng pulis. Pupusasan niya at isasakay niya yata, nakalimutan ko, doon sa kanyang mobile car. Doon sa punto na yon, maling-mali ang pulis. Maling-mali ang pulis. Una, para bang wala siyang respeto sa nakakatanda. Pangalawa, parang siya ay kulang sa disiplina, sa training. Pangatlo, parang abusado talaga yung pulis na yun. Sa nakita nating video, Una, bilang isang matanda, hindi naman ganun dapat ang pagtrato. Bakit? Hindi naman kriminal yung ginawa ng matanda at saka hindi naman kriminal yung actual na nakita niya na gumawa ng krimen ang matanda. Malayo doon. Iyang usapin lang doon ay nakagasgas yung matanda. Nakagasgas yung matanda. So yun lang yun eh. Tapos yung action ng pulis, hindi talaga tama. Maling-mali. Dalawa lang nakita ko doon. Bobo yung pulis or mayabang yung pulis. Sinabing bobo yung pulis, hindi niya alam ang batas at kulang sa disiplina. Doon sa video, pinag-uusapan natin dito, Sabihin natin na arrogante yung matanda. Sabihin natin arrogante yung matanda na parang may nakita ko na comment doon na sasagasaan daw yung pulis. Okay, nandun tayo. Sasagasaan yung pulis. Pero yung response, so yung drastic na ginawa niya ganun, talaga matindi, okay yun. Pero yung pusasan mo, parang mali na. Parang dinadala mo ang batas sa kamay mo. Bakit? Parehas lang kayong commuters. Parehas lang ang karapatan nyo. Hindi yung pulis nagpapatupad ng batas. That time, isa lang siyang commuter tulad nung inaaresto niya. Kumbaga, karapatan, parehas lang sila ng karapatan. Kaya wala siyang karapatan mag-aresto. Dahil wala namang ginawang krimen. Now, halimbawa, baril, tinutukan siya. Pwede yun. Na-arestuin niya. Kasi, danger na yun eh. Pwede na doon magdidesisyon siya sa aktong yun. Pero sa gas-gas lang eh. Sasakyan. Sabi natin na bangka, hindi mo yan basta arestuhin kasi nga parehas lang kay commuters. Pangalawa,
Wala kang karapatang isakay sa sasakyan mo. That is illegal. Yan ang tawag pag-aabuso sa kapangyarihan. Doon kay Corporal Suwan. Ano? Okay. So, sabihin natin, kulang sa training, kulang sa kaalaman, kulang sa disiplina, at abusado yung pulis. Doon tayo sa punto ng video, ha? Now, punta tayo doon sa pagpapatawag ng NAPOLCOM officer kay Corporal Suwan. So, ang nakikita ko doon situation, ang nabigyan ko na ng puntos doon na sinasabi ni Corporal Suwan, huwag dalhin sa social media kung gusto mo lang magpasikat o magkandidatong senador. Yun yung sinasabi ng pulis. Ano mang sinasabi ng pulis na laban do sa NAPOLCOM officer, no comment ako doon because hindi ko alam ang totoo doon. Wala ko alam doon sa pagdidebatihan nila. Dito na lang tayo mag-uusap bilang isang police officers and police NAPOLCOM. Ang pag-usapan natin dito, discipline and training. Discipline and training. So kung ikaw ay disiplinado na isang pulis, maaaring hindi mo gagawin yun. Unless na talagang naabuso ka, talaga nahirakan ang iyong pagkatao, maaaring gagawin mo yan kasi nawawala ka na sa sarili. Pero bilang analysis ko ito, ha, kung mali, di i-correct natin dahil hindi ko nakikita. Pero yung actuation talaga ng police corporal, magbabase na lang ako doon sa kanyang rango at saka sa kanyang figura. Kasi kung matino kang pulis, yung rango mong corporal sa iyong edad, mukhang questionable. Mukhang questionable yun. Questionable, ha? Sinasabi ko, mga kaibigan. Pangalawa, marami siyang pending case. May mga pending case siya. Now, yung against salita niya sa police NAPOLCOM, sa NAPOLCOM officer, hindi ko bibigyan ng puntos yun. Ang ibibigyan ko lang, maaaring wala siyang disiplina. Pero depende kasi, siyempre, ako, nasasaktan rin. Talagang sasagot ako kung alam kung tama ako. So, hindi ko yung bibigyan ng puntos. Kasi nga, hindi natin narinig ang pagdidebate nila. Pero bilang isang police trained officer, palagay ko, hindi tama yun. Okay. So, ang nililigtas ko dito, yung image ng kapulisan. Image ng kapulisan. Na may nababasa ako na may mga comment na sinasabi nila, maraming natuwang pulis. Para sa akin, maraming natuwang pulis doon sa katulad niya rin barumbado. Kasi train to follow orders. Train to follow orders. Kasi nagkaroon siya ng konklusyon kagad. Gusto mo kasing magpasikat Dadaanin mo sa social media, dadaanin mo sa media para lang ikaw tumakbong senador. May konklusyon na kagad siya doon. Parang mali na yung konklusyon niya kagad, mga kaibigan. So, ako, ang binigyan ko lang opinion, komento, ay doon sa video na talaga matindi. Doon sa pag-alitan nilang dalawa, saka na lang natin titingnan, pero don't give comment, opinion.
kung hindi nyo nakita ang the whole picture of the situation. Ano? Kasi mahirap eh. Mahirap sa side ng corporal police. Mahirap rin sa side ng NAPOLCOM officer. Eh nakita ko sa lahat ng Facebook ngayon eh, yung police na lang ang parang tama eh sa pagdidebate nila ng police officer. So sa huling komento ko, ang pulis na ito sa kanyang ranggo, sa kanyang pangangatawan, at saka sa kanyang record, medyo may question. Pero ang binibigyan kong putos dito, maling-mali siya doon sa action niya. Parehas lang sa computers, wala siyang karapatang manghuli. Eh silang nagkabanggaan eh. Silang dalawa ang, parang kung tama ako, silang dalawa nagkabanggaan. Kung silang dalawa, hindi niya pwede magamit yung pagkapulis niya. Ang dapat gamitin niya, parehas silang may karapatan. Kailangan doon ang traffic enforcer. Even though the traffic enforcers cannot decide kung sino ang malit at tama, di ba? Only the judge can give a decision kung sino ang mali sa kanila at sino ang tama. Pero mayroon naman tayo tinatawag na citizen arrest, pero depende sa sitwasyon. Basta ulitin ko, parehas lang silang may karapatan because para silang commuters. Hindi ko mo ako, sundalo ako. Nagbabiyahe ako. Active ako Hindi ako retired. Active. Nagkabanggaan kami. Hindi ko pwedeng gamitin yung pagkasundalo ko or pagkapulis ko. Kasi dalawa ka ng kabanggaan eh. Ang pwede magdi-decide, ang pwede makialam doon, other party, the traffic enforcer. Hindi mo pwedeng gamitin yung otoridad mo. Kasi parehas kayong biktima, parehas kayong may kasalanan or parehas kayong may tama. Okay, maraming salamat.